Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Amy Marcos, harap-harapan ng binabastos ni Sara Duterte, pero nakukuha pa niyang tumawa. Pero bago ko po bigyan ng reaksyon yung issue na yan, balikan po muna natin yung sinabi ni Sara Duterte tungkol dun sa 20 pesos na bigas na hindi daw pantao, hindi daw hayop ang mga Pilipino. Ayon po dito sa article na nabasa ko, calling NFA rice panghayop is not just insensitive. It is matapobre at its finest. Hindi lang ito insulto sa Department of Agriculture, kundi isang sampal sa mukha ng milyong-milyong Pilipinong magsasaka na araw-araw nagpapagod para may maisaing tayo sa hapag. This kind of elitist rhetoric shows just how detached she is from the struggles of ordinary Filipinos. Kung ang NFA rice ay hindi pantao para sa kanya, anong klaseng respeto ang meron siya para sa mga Pilipinong araw-araw itong kinakain para mabuhay? Her tone-deaf remark speaks on the calloused hands of our farmers, those who wake up before dawn, toil under the sun, and pray that the rice they harvest will be enough to feed their children. Sabi po ni Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ng Department of Agriculture, with all due respect to the Vice President, the Department of Agriculture family is deeply hurt by her suggestion that NFA rice to be sold is hindi pantao, panghayop. Saying the rice that NFA distributes is animal feed is an affront to the quality of rice our millions of hardworking farmers produce. Hindi ba? Insulto ito sa milyong-milyon natin mga magsasaka na dapat pasalamatan natin dahil kung wala yung mga magsasakang yan, wala tayong kakaining bigas. At para insultuhin itong 20 pesos na bigas at sabihin ito ay hindi pantao at panghayop, ano ba ang nasa isip mo, Sara Duterte? Masyado kang elitista. Palibhasa, may pera kayo, kayang-kaya niyong bumili ng imported na bigas, pero wag namang ganyan. Nung una, hinahanap-hanap mo yung bigas na yan. Ginagawa mo pa nga siyang bala laban kay President Bongbong Marcos na nasaan na yung ipinangakong 20 pesos na bigas. Ngayon dumating naman yung 20 pesos na bigas, ang dami mo pa rin kuda. Diyan po natin malalaman kung anong klaseng pag-iisip meron tong si Sara Duterte. Wala na po siyang masabi kundi ang manira ng manira. Lahat na lang ng gagawin ng ating presidente, sisirain niya. Akala niya, makukuha niya ang simpatya ng taong bayan sa ginagawa niya. Yung negative campaigning na kanyang ginagawa ay hindi na po uubra sa taong bayan. Iilan-ilan na lang ang papalakpak tuwing mangbabastos at mang-iinsulto at maninira itong si Sara Duterte. Tulad ng kanyang ginawa na naman sa campaign rally ni Isko Moreno sa Tondo, Manila. Wala po siyang inilatag na plataforma kundi ang paninira. At personalang bumanat itong si Sara Duterte. Tulad nung kinutya ang katauhan ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano at ginaya ang pananalita nito. Hindi ko na lang po ipapakita, hanapin nyo na lang po sa social media kung paano manira itong si Sara Duterte. Ginaya pa niya yung pananalita ni Representative Rolando Valeriano. Kung mangangampanya ka ng mga kandidato mo, ilabas mo kung ano ang magagawa nila. Hindi yung maninira ka para lang lumabas na kayo ay mas angat sa iba. Tandaan po natin ang nangyari ng 2022 elections. Lahat ng paninira kay President Bongbong Marcos inilabas na nila. Walang humpay na pagtawag ng bangag, ng adik, mula sa leader nila, hanggang sa mga speakers nila, hanggang sa mga kandidato nila, hanggang sa mga alipores nila. Puro paninira na lang at bangag ang kanilang sinabi kay President Bongbong Marcos. Saan sila pinulot? Ganyan din po ang magiging kapalaran ni Sara Duterte at ng kanyang mga kandidato. Imbis na maglabas kayo ng plataforma ninyo, ng solusyon ninyo kung paano ninyo i-address ang mga problema ng bayan, you resort to negative campaigning, ang manira. Paano kayo paniniwalaan ng tao? Tayo mga Pilipino, alam natin na oras na nanira ka ng kapwa mo, iba ang intention mo. Hindi na nanalo ang isang taong mapanira.
para lang iangat ang sarili nila. Sinabi na naman ni Sara Duterte na nawagan na huwag iboto ang mga kandidatong ini-endorso ni President Marcos dahil sa hindi pagtupad ng mga naipangako nito noong kampanya gaya ng 20 pesos kada kilo ng bigas. O, hindi ba kasasabi lang natin kahapon na mag-uumpisa na sa Visayas yung 20 pesos na bigas? O ano itong sinasabi ni Sara Duterte? Talagang kinokondisyon niya ang isipan ng taong bayan. Sasabihin niyang huwag iboto nang dahil sa 20 pesos na ipinangako daw. Although alam na po natin yan po ay aspiration ni BBM na ngayon ay naisa sa katuparan na. Pero ngayon andyan na, kuda pa rin ang kuda si Sara Duterte. Sasabihin na huwag iboto dahil nangako ng 20 pesos na bigas. Okay, granted nangako. Dahil ayaw nilang tanggapin na pangarap eh. O sige, nangako. Ngayon andyan na, reklamo ka pa rin ng reklamo. Paano ipinangako ng tatay mo nung nangangampanya siya? 3 to 6 months. Wala ng droga, wala ng krimen. Nangyari ba yun? O hindi ba si mismong dating Pangulo ang umamin na hindi niya pala kaya ang problema sa droga? Yung 7 pesos na bigas na sinabi niya, teka muna, kung itong 20 pesos na bigas ay panghayop, ano kaya yung 7 pesos na bigas na sinasabi ni Duterte? Pang-alien? Dahan-dahan ng pananalita Sara Duterte dahil bumabalik lang sa inyo. Kahit na anong paninira mo, lahat po yan ay bumabalik lang sa inyo. Dahil nangyari na lahat ng paninira mo kay President Bongbong Marcos nung panahon pa ng tatay mo. Kasi ang gusto ni Sara Duterte, pagtakpan lahat ng palpak na ginawa ni dating Pangulo, kaya niya ibinabato kay PBBM. But sorry, sad to say, hindi na po nagtatagumpay yan. So ang ginawa ni Sara Duterte, ginawang katatawanan si PBBM. Tapos tawa naman ng tawa si Isko at si Amy Marcos. Hindi nyo ba alam na ginagamit lang kayo ni Sara Duterte? Lalong-lalo na tong si Amy Marcos. Amy, gumising-gising ka. Harap-harapan kang binabastos ni Sara Duterte pero patawa-tawa ka pa. Pagbibiro ni Sara Duterte kay Amy Marcos. Pagbibiro, alam natin ang mga biro, kalahati nun katotohanan. Biniro ni Sara Duterte si Senator Amy Marcos na magpalit na siya ng apelyido. Anong ginawa ni Amy Marcos? Patawa-tawa lang siya. Binababoy na ang apelyidong Marcos. Harap-harapan sa maraming tao, Amy Marcos. Pero ikaw, tanggap mo. Ano ba ang ginawa ng mga Duterte sa iyo, Amy? At hawak kanila sa liig. Kahit na bastusin ka harap-harapan, bastusin ang apelyido ng tatay mo. Akala ko ba makatatay ka? Akala ko ba ikaw ang pinagkakatiwalaan ng tatay mo? Sa'yo ibiniling ang pamilya. Ano tong ginawa mo? Panta-traidor? Hindi mo napapansin na ikaw ay pinaglalaruan ni Sara Duterte tulad ng inyong political campaign ad na itim. Wala tayong nakitang plataforma kundi ang paninira lang sa kapatid mo. Hindi ka pa nakahalata? Hindi ba sabi mo, idea yan ni Sara Duterte, yung political ad campaign ninyo, yung itim. Hindi mo ba napansin kung ano yung kahulugan ng itim sa mga Duterte? Ngayon nahawa ka na. Puro kayo maiitim ang budhi dahil wala kayong ginawa kundi ang manira sa gobyernong ito. Hindi mo ba alam na tuwang-tuwa si Sara Duterte dahil nakuha ka niya para panlaban sa mismong kapatid? Tuwang-tuwa si Sara Duterte at nasira niya ang magkapatid. Nasira niya ang pamilyang Marcos. Nasira niya ang apelyidong Marcos. Pinagbantaan ang kapatid mo, ang unang ginang, ang pinsan mong si Martin Romualdez, na kapamilya mo, pero okay lang sa'yo. Ni wala kaming narinig na pagtatanggol mo sa pamilya mo. Wala. Mas kinampihan mo pa si Sara Duterte. Ipahuhukay ang labi ng iyong ama at isasaboy sa West Philippine Sea. Ano ang reaction mo? Wala. Malamang tulad ng lagi mong ginagawa, idinadaan mo sa tawa. Pero sino ang nagmumukhang tanga? Ikaw, Senator Amy Marcos, na naturingang kapamilya ng Marcos. Ngayon gusto niya magpalit ka ng apelyido? Amy, gumising-gising ka. Pinaglalaruan ka lang ni Sara Duterte. Pero lahat ng pang-iinsulto, pambabalahura sa pamilya nyo ay tinatanggap mo ng taus-puso. Anong klase kang tao, Amy Marcos? Harap-harapan ka ng binabastos ni Sara Duterte sa harapan ng mga tao dyan sa Tondo. Pinapalakpakan ng mga tao si Sara Duterte. Pero naisip mo ba kung ano ang tingin sa'yo ng mga taga-Tondo? Na pinagpalit mo ang pamilya mo sa isang taong
Ginagamit ka lang? Wake up, Amy Marcos, bago mahuli ang lahat. Although para po sa karamihan ng mga loyalista, huli na po ang lahat. Kung ano man ang sikreto nyo ng mga Duterte, inyo na yan. Hindi na namin gustong malaman. Kasi kami bilang mga loyalista at mga pro-Marcos, nahihiya kami sa ginagawa ni Sara Duterte sa iyo. Ipinambabala ka ni Sara para umangat ang mga Duterte at masira ang mga Marcos. Kung yan hindi mo nakikita, wala ka na sa tamang pag-iisip. Kung yan hindi mo naiisip, bulok na ang utak mo. At tamang-tama nga ang kulay itim para sa inyo ni Sara Duterte. Pero napapansin nyo ba, parang hindi ko na nakikita yung political ad na itim nila Sara at Amy? Bakit kaya? Dahil negative ang reaksyon ng taong bayan sa kanila. So bago po ako magtapos, meron lang po akong nakita na gusto kong ipakita sa inyo. Sabi po dito, ang itim na mangga ay bulok na. Ito pa ang isa. Itim ang kulay ng mangga pag nabubulok. Bago ka tuluyang mabulok ay ni Marcos, gumising ka na. Dahil kitang-kita na sa buong Pilipinas na ginagamit ka lang ni Sara Duterte para sa pansarili niyang interest. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te admina.